Ito, review ng GC Magnum Gen 2. Gen 2 nito. Ito yung una kong Gen 2. Tapos nasa loob pa yung bagong dating ko na receiver for slug setup naman siya. Ito, di ko alam kung ano nangyari last Friday. Gagamitin ko sana siya sa competition last event. And nag-check lang ako ng velocity kasi umanda na yung panahon, minute na. Pag kasi mataas humidity yung barrel talaga niya sa yung silencer, pati tangke na nagmo-moist, para siyang pinagpapawisan. At may effect siya sa accuracy na sa observation ko meron. And using GSB PLS 18 grain, average velocity 1006. Yan, binabaan ko siya from 1014 kasi nagpalit ako ng regulator piston. And so far so good. Nagpalit na rin ako ng buong o-ring niya para isang baklasa na lang. Naka-mount yung Arken EP5 Gen 2 7235/56. Yan, naka-open na yan for pre-order. In transit na po yung mga stocks niyan. GC Magnum 1000 FPS at 1420 PSI yung nakaset ko. Pero kahit 1.3 yan, 1.250 kaya 1000. Gusto ko lang meron pa akong margin para if ever gusto kong magbigat ng bala ng slug, yan pwede. Pellet po yan, pellet yung naka-shoot dito ngayon. Shoot sa 60-100 yards. Malakas yung receiver kahit mababa yung output pressure ng regulator niya, kaya niya iba to ng 1000 fps. Even 1020 kaya nga. Ayaw ko lang masyado mabilis para mas stable yung bala, pero magiging mas stable yung bala pag pinabaan ko pa yung velocity niya. Meron lang ako mga inaaral ngayon. Barrel niya FX liner, nasa loob ng stainless sleeve. Naka-sleeve yan ng stainless, solid, walang bushing, tight fit yan. Tapos Sir John Brent na silencer, di ko lang alam. Ay, pala, nag-moist na pala kasi kanina umuulan. Di yata makita ano. Pero may tulo na siyang tubig, may moisture na rin pala. So yun, nagbabago kasi talaga yung accuracy pagka nagmo-moist, pagka malamig. Anong masasabi ko dito sa receiver ng Magnum pala, GC Magnum version 2 na to. Yung version 1 ko nasa loob, yung ginagamit ko pang testing ng barrel. Yan, magkaan pa rin ikasa kahit 1000 fps. Tapos yung trigger nya halos same sa rapid air weapons ko na TM1000X. Ang difference lang ng kagandahan ng trigger sa rapid air weapons ko sa RAW, known as RAW, meron siyang identifiable na wall. Dito kasi yun ang hinahanap ko dito, yung wall. Kasi para tong first stage lang Doon kasi sa RAW meron pa siyang konting slack, then identifiable mo may konting wall. Pagbangga mo dun sa wall ng trigger, saka siya magbe-brake. Dito kasi wala, set mo siya kung saan mo siya gusto mag-brake. Sa mobile ko konting konting grip lang, then brake na agad. Ganon din dito, pero mas malambot yung ginawa ko sa mobile. And next time ko na i-review yung GC Magmobile. So, hindi ko agad ginawa ng review kasi gusto ko more time yung more time ako sa likod ng barrel para mas makita ko kung ano yung performance niya, saka kung ano yung mapapansin ko. And meron na rin siyang power wheel, yung naka number 1 nga lang Tapos meron din siyang swing. Mali pala ako ng setting. Bala ko kasi dito is number 1 lang talaga. Hindi pala nagbalik ng number 1. So ayun, number 5 ko ngayon.
pwede ko pang hinaan na hindi ako magbabago ng spring load. Dito natin sasakalin yung flow ng hangin dito sa swing. Pag hininaan mo yan, magiging mababa yung velocity. Yan, 1420 psi yung output pressure niya. Internally installed yung regulator niya, wala makikita sa labas. Tapos kailangan mo tanggalin yung tangke kung gusto mong i-adjust yung output pressure, pero madali lang naman. Pipili ka lang ng gusto mong pressure or magte-test ka kung ano yung para sa projectile na ginagamit mo. Yan, Akitak bipod with P-ski fit. P-ski fit yata ang tawag, nakalimutan ko na. Yan, supporter stock lang to, wala pa yung chassis nila. Doon sa isa kong receiver na Magnum Gen 2, chassis yung pinakuha ko. Hinintay ko lang yung stock nila para matesting ko na sa slug liner din. Ito kasi pellet liner ng FX. Yan, 700mm kung kaya mapapansin nyo talaga mahaba siya. Tapos 700cc na tangke. Shot count more than 100. More than 100. So makakatapos ko na isang buong laro, hindi ko magre-refill. Or kung mag-hunting ka sa field, syempre magiging tune mo na lang nun is lower velocity, 920, 900, 850. Then, so puputo ka ng mga 150 to 200 shots. From 3000 PSI yun na fill sa ganitong setup ng tangke. So sa 0.58, hindi ko lang sure kung ilan. And sa mga gusto ng DC Magnum, pwede kayo mag-PM kay Sir Gilbert Felipe or GC Mag Felipe. Sila yung mga contact person ng GC Mag. Alam ko ama sila yung makers. And meron din silang barrel, di ko pa lang na test ng matagal. Alam ko maganda rin yung barrel nila. Pero usually kasi sa mga nire-release nila walang barrel, or nasa iyo yung barrel, or ikaw yung bibigay ng barrel. Yan, alam ko CNC machine din yung kahoy nila. Tapos to lahat yung CNC machine din. Trigger maganda, cocking maganda, talagang malambot lang. Hindi ko pa lang nasukat to. Meron akong panukat ng trigger full weight, nakalimutan ko anong brand, pero branded siya sa US. Pwede mo iset ng pagdikit ng daliri mo putok na, pwede naman depende sa'yo kung anong gusto mong settings para maging magaan lang. Pagpunta namin ng kabilang range, papakita ko yung video, iba pang video nito, yung accuracy nya saka efficiency. And for now, ito lang muna. And Arken EP5 Gen 2, and talagang linaw din, tapos ang taas ng magnification nya, Eagle Vision na naka-offset para mas malapit sa mata ko. I-address ko pa siya. Ideal yan for VR.